ng kanta dito sa soap opera na to. Naiiba ang pamamaraan ng paglalahad ng kwento sa pamamagitan ng musika. Naging hamon sa mga tagalikha ng Amaya kung paano ipakita na likas na bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang musika. Naging challenge for me yung paano ka maghahanap ng unique sound for the na hindi masyadong katunog ng mga iba nating naririnig. And then plus the fact na na yung set siya ng pre-colonial, di ba? Bago dumating yung mga westerners. So purely ethnic lang ba yung music or di ba? Naway masiyahan kayo sa kaunting alay kong ito. It also adjusts, it really adjusts to the emotion of the character. Umaasa, ikaw ay payapa na. Mula sa kamatayang hatid ng kaaway. Ang isa pang kaibahan ng epic seryeng Amaya, may pagkakataon na ang paraan nila ng pag-uusap o paglalabas ng saloobin ay pagkanta. Ngiti at luhay kulang upang ipaliwanag ang kailan. It's kung ano yung sinasabi ng linya, yun yung sinasabi ng music. Tapos we'll leave a lot of room for acting. The songs are there to push the story forward, diba? Mahalagang bahagi ng Amaya ang musika, sapagkat ito rin ay isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Dalawang matipuno at makikisig na kalalakihan ang nagtunggali upang makuha lamang ang puso ni Amaya. Kilig naman! Study! Kung matindi ang naging proseso sa pagpili ng ibang mga tauhan, mas lalong naging mabusisi sa pagtuklas ng dalawang aktor na makakaparehan ng primetime queen na si Marian Rivera. Sino ka binibini? Parang epiko din ang naging journey nila para patunayan na kapag ka-eksena nila si Marian, buhay ang bawat eksena. Muli po ako maglalakbay para hanapin ang binukot na nagugustuhan ko. Dumaan sa mga rigid interviews, screen tests, and workshops bago napili ang makikisig na lalaking magbibigay kulay at sigla sa puso ni Amaya. Para sa bagong kapuso na si Sid Lucero, hindi na raw siya nagdalawang isip na tanggapin ng ialok sa kanya na maging prinsipeng iibig kay Amaya. This is the biggest one. Nung narinig ko nga na epic series yung tawag nila, wala pa naman ako narinig na tinatawag na epic series ever eh. So this is the first of its kind, I believe. And I also believe that this is the most any network has spent on one project alone. And to be part of it, wow, it's amazing. Di tulad ng iba niyang nagawang proyektong, kakaiba raw ang naging paghahanda niya para sa Amaya. Pag hindi ka nag-practice na hawak mo yung espada, mangangawit ka doon dahil mabigat eh. Yun ba? Yun pa yung nakaka-hustle. Kailangan ko mag-wax every month. Wala silang book ng time na yun eh. Hindi man daw nabahag ang buntot ni Sid sa pagsusuot ng bahag. Tila nagkabuhol-buhol naman daw ang kanyang dila dahil sa lalim ng pananagalog. Kaya ako malang pusong may gawa ng part. Mas nag-concentrate ako dun sa language. Although dapat Bisaya sila,
since the universal dapat yung language natin for everyone to understand, na malalim na Tagalog siya. Yun yung pinag-aralan ko. Kasi hanggang ngayon, kahit di ako kasama sa first week, hiningi ko para aralin. Hanggang ngayon, hirapan pa rin ako eh. Pangalan ko, Bagani, tapos mayroong Bogna, tapos may, Baylan, o talumpit, kung ano man tawag din, grabe. Sige, maaaring nandito siya, kailangan natin siya iligtas. Kaya hanapin natin siya. Patuloy natin paglalakbay. Pero ang hindi raw talaga niya inasahan, ang mabilis na pagkakahulihan nila ng loob ni Marian. Nananaginip ba ako? O sadyang bumaba lang talaga ang buwan para masilayan ko na malapitan? Bini! Sino ka? Ano bang alam mo? To be paired up with her, medyo nakakasindang. Tapos may mga stories na, yung rumors na narinig mo lang na ganito siya, gano'n siya. Nung nakilala ko siya, sus, hindi naman pala. I don't know how to explain it. Nakaka-love yung personality niya. Pero hindi pala magiging madali para kay Prinsipe Bagani. Nasakupin ang puso ni Amaya dahil may mahigpit itong gwardya. Ako yung mala best friend, pero alam mo yun yung best friend na medyo may love angle na gano'n. So yun, so eventually si Sid, si Bagani, may love interest rin kay Amaya. Ako bilang best friend niya, parang ako na rin yung naging love interest. Para sa isang baguhang tulad ni Mikael, napakalaking hamon daw sa kanya mapabilang sa cast ng Amaya. Pero lumalakas daw ang kanyang loob kapag naiisip niyang makakapareha niya rito, walang iba kundi ang primetime queen na si Marian Rivera. Tawarin mo ako, Maria. Hindi kita naligtas. Nakakatawa si Marian. Actually, siya ngayon parang lively dito sa set. Kahit pagod na ang ingay pa rin niya. Pero yun yung parang okay, parang nakakagaan ng feeling. Pero para paghandaan daw ang kanyang karakter, mabigat ang mga pinagdaanan ni Mikael. Yung mga salita na ginagamit namin, parang mga lumang salita siya. Hindi naman sa hindi maintindihan, pero lumang-luma na yung mga salita. Parang tas yung pagbigkas namin, sinasabi ni Direk na yung kailangan iba yung pag-deliver namin. Kailangan mala 1500s talaga. Sino kaya sa kanila ang mananaig sa puso ni Amaya?